Good day everyone, welcome for another video. Sa oras na ito, ating tatalakayin ang salita ng Panginoon na pinamagatang hindi mo maililigtas ang iyong sarili. Sabi dito sa Faith and Works page 72, ngayon ay maaari kang kumapit sa iyong katwiran at maaari mong isipin na sinubukan mong gawin ang tungkol sa tama at pagkatapos ng lahat, maliligtas ka sa paggawa nito. Mga kapatid, dito pa lang sa first statement na nabasa natin, na hindi natin maililigtas ang ating sarili. Bagkus, ano yung tama, yung alam nating tama, nung nakilala natin si Kristo sa buhay natin, nabasa natin yung katotohanan, at ginawa natin ito ng abot na ating makakaya. Ito po ay bunga lamang ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. First of all, manampalataya at gumawa. Second, kung gagawa ka, may pag-ibig ka sa paggawa nito. Dahil ito po yung kinalulugdan ng Diyos na gawin ng bawat isa sa atin. Pagkatapos ng lahat ng ito, maiilig or maliligtas ka sa paggawa nito. So, binigyan ka ng Panginoon na magagawa mo ito. Kaya nang binigyan ka na ng Panginoon ng kakayahan na gumawa ng ganitong paggawa, gawin mo ito para sa Kanya. At ikaw ay Kanyang pagpapalain. Hindi mo makikita na ginagawa ni Kristo ang lahat. Kailangan ko munang magsisi, sabi ng ilan. Kailangan kong pumunta ng malayo sa aking sarili nang wala si Kristo. At pagkatapos ay sinalubong ako ni Kristo at tinatanggap ako. Minsan ito yung napapasok sa isip natin na kailangan pa tayong gumawa sa sarili natin ng mga gawa para matanggap tayo ni Kristo. Para hindi tayo niya hatulan na tayo ay makasalanan. Mga kapatid, sa totoo lang, dahil ang Panginoon ay pag-ibig, tinatanggap niya tayo kung ano tayo, kung gaano man tayo kasama. Kaya wag po tayong manatili na lang sa sarili natin na gumagawa ng kasamaan. Bagkus nang tinanggap tayo ni Kristo, tanggapin din natin siya sa buhay natin. At ito po ang magbibigay sa atin ng paalala at gabay patungkol sa kaligtasan na Kanyang ibinigay para sa atin. So wag po tayong mapanghinaan, kapitin natin ang Kanyang lakas, mga kapatid. Sabi pa dito, hindi ka magkakaroon ng pag-iisip kung wala si Kristo. Hindi ka magkakaroon ng hilig na lumapit sa Kanya maliban kung siya ay nagpapakilos ng mga impluensya at ikinintal ang Kanyang espiritu sa isipan ng tao. At kung mayroong isang tao sa balat ng lupa na may anumang hilig sa Diyos, ito ay dahil sa maraming impluensya na nakatakdang gawin upang dalhin sa kanyang isipan at puso. So ito po pala, kapag may desisyon na tayo sa buhay na mag-serve sa Panginoon wholeheartedly, ito po pala yung banal na espiritu na kumikilos at humihimok sa ating mga puso at nagbibigay sa atin ng paalala at gabay patungkol sa ating gagawin para sa Kanya. Mga kapatid, hindi po ito sa ating sarili, bagkus ito po ay gawa ng Diyos para sa atin. Kaya maging cooperation po tayo, kumihimok ang Panginoon, kinakausap tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin at pagsasaliksik ng Kanyang salita. At ito po ang nagbibigay sa atin ng encourage na gumawa ng mga bagay na naaayon sa Kanyang kalooban. Sabi pa dito, ang mga impluensyang iyon ay nangangailangan ng katapatan sa Diyos at pagpapahalaga sa dakilang gawain na ginawa ng Diyos para sa Kanya. So mga kapatid, tandaan natin na itong mga ginagawa natin, dapat nakatuon dito sa Kanya at meron tayong katapatan na ipinamamalas sa atin. Pinamamalas para sa Kanya. Dahil tayo ay mahihina, kailangan natin yung lakas ni Kristo upang makapasok tayo sa luklukan ng awa. Kaya mga kapatid, tanggapin muna natin si Kristo, lumapit tayo sa Kanya, at bibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang maiwasan ang mga bagay sa makasanlibutan at mga makasalanan na mga gawa. At ito po ang magbibigay sa atin ng kakayahan na sumuporta at gumawa ng mga gawain ng Diyos. Sabi pa dito, kung gayon, huwag nating sabihin na maaari nating pagsisisihan ang ating sarili at pagkatapos ay magpapatawad si Kristo. Hindi talaga. Ang pabor ng Diyos ang nagpapatawad. Ang pabor ng Diyos ang umaakay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan sa pagsisisi. Kung once na-feel mo na yung unworthiness of your life, na-feel mo na yung pagsisisi sa iyong mga kasalanan, huwag mo na itong pakawalan. Dahil once lang po ang Panginoon, binigyan niya tayo ng kakayahan na iwan ang kasalanan. Kung hindi na po tayo babalik doon, tayo ay Kanyang pagpapalain. Huwag na po nating papakawalan yung pananampalataya sa atin ng Panginoon. So, tayong lahat,
nananatili tayong tapat sa Panginoon, dapat kung pinagsisisihan natin ang kasalanan, kailangan na lumapit tayo sa Kanya at tayo ay gagawin niyang marangal sa Kanyang pagparito. At magiging handa tayo sa Kanyang pagparito kasi tayong lahat makasalanan, di ba po? Pero merong kakayahan ang Panginoon na patawarin ang ating mga kasalanan. Sa makatuwid, ang lahat ng ito ay kay Jesucristo, lahat ng bagay sa Kanya at gusto mong ibalik ang kaluwalhatian sa Diyos. Bakit hindi ka tumutugon ng higit kapag nagkikita kayo sa inyong mga pagpupulong? Bakit wala kang nagbibigay buhay na impluensya ng Espiritu ng Diyos kapag ang pag-ibig ni Jesus at ang kanyang kaligtasan ay ipinakita sa iyo? Ito ay dahil hindi mo nakikita na si Kristo ang una at huli at pinakamahusay, at ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas, ang mismong may akda at tagapagtapos ng ating pananampalataya. Bilang Kristiyano, dapat kilalanin natin sino si Kristo sa buhay natin. Siya po yung una at huli. Kung ginagawa natin siya, ginagawa natin siyang first top priority ng buhay natin, magiging successful po yung mga pangarap natin. Kasi lahat naman po ng lumalapit sa Panginoon, ang mga pangarap natin ay nakaugnay na sa Diyos dahil kay Kristo. So, tayong lahat, kapag pupunta tayo sa isang church service, pagpupulong, dapat meron tayong sigasig na ipakilala at ipakita na meron tayong banal na espiritu sa puso. Ito po'y nagbibigay at encourage sa bawat isa, na kung sino man ang tumitingin sa atin, nakikita nila si Kristo sa buhay natin, hindi sa ating sarili. Kaya, kung merong mga nagmamapuri sa nagawa nating kabutihan, si Kristo po ang ating ipakilala sa kanila, hindi po sa ating sarili. Hindi mo ito nababatid at sa makatuwid ay nananatili ka sa iyong mga kasalanan. Bakit ito? Ito ay dahil narito si Satanas na nakikipagbuno at nakikipaglaban para sa mga kaluluwa ng mga tao. Inihagis niya ang kanyang malaimpyernong anino upang hadlangan ang ating landas, at ang nakikita mo lang ay ang kaaway at ang kanyang kapangyarihan. Kung nakatuon tayo sa ating sarili, mga kapatid, nagsasabi dito na si Satanas ay gagawa ng mga paraan upang maakay ka sa kanyang mga luho at sa kanyang mga pagdadaya. Ngunit kapag nakatuon ka kay Kristo, tinitigan mo si Kristo ng buong puso mo, siniserve mo sa kanya ang lahat, tatakbo siya, tatakbo si Satanas at hindi ka na niya papakialaman. Pero talaga ang kaaway, mga kapatid, nagsusumikap pa talaga siya, na nakikita niya napakaiksi na lang ang panahon ng kanyang paghihikayat sa mga makasalanang tao or makasalanang taong lumalapit kay Kristo, pinatawad ang kanilang mga kasalanan at nagsumikap na mag-serve sa Kanya, mag-serve sa Panginoon. Mga kapatid, magsaliksik pa talaga tayo ng salita ng Panginoon. Kasi sa sarili natin, wala po talaga tayong magagawa. Kahit nalaman na natin ang lahat ng katotohanan, ang whole truth, pero sa buhay natin, panatilihin natin empty battle, panatilihin natin si Kristo, panatilihin natin laging nauuhaw sa katotohanan, dahil si Kristo lang po talaga ang magpupuno ng katwiran ng puso natin. Wala po tayong magagawa sa sarili natin. Subalit meron tayong freedom of choice na piliin natin siya, at siya mismo ang kikilos para sa atin. Sabi pa dito, malayo sa kanyang kapangyarihan sa isa na makapangyarihang magligtas hanggang sa sukdulan. Bakit hindi umaararo ang iyong pananampalataya sa anino kung nasaan si Kristo? Pinamumunuan niya ang pagkabihag na bihag at nagbigay ng mga regalo sa mga tao. Ituturo niya sa iyo na inaangkin ni Satanas ang bawat kaluluwa na hindi sumapit sa kanya bilang kanyang pag-aari. Nakatuon dito, mga kapatid, tayong lahat ay pag-aari ng Panginoon, ngunit ang tao may binigyan ng freedom of choice para willing siyang sumunod sa Panginoon. Ang Panginoon po, mga kapatid, ay hindi niya gusto na mapahamak kahit isa na tao. Ngunit ang tao lang ang pumipili ng sarili niyang landas at kinalimutan yung landas ng Panginoon na para sa Kanya. Kung susundin natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, mga kapatid, ang Kanyang 10 utos, magiging marangal po ang ating lalakaran, magiging mabuti po ang ating patutunguhan. Kahit maraming pagsubok, napaka-hirap, ngunit nandyan ang Panginoon na handa niya tayong tulungan sa anumang hirap na ating nilalakaran. Nawa ay maintindihan nating mabuti ito, dahil lahat naman tayo gustong maligtas, ngunit hindi po tayo makakapagligtas sa ating sarili. Bagkus si Kristo lamang ang ating merito, siya lang po ang makakapagligtas sa atin, at gawin po natin ang ating makakaya para sa Kanya, upang tayo ay Kanyang pagpapalain. Maraming salamat sa inyong pakikinig, and God